bakit di ka manghihina kung walang rice? Well, if you decrease, so bababaan mo kunyari yung content ng kinakain mo ng mga high net carb na pagkain, which in our case, as Filipinos, ang high net carb food natin nga ay rice, kasi yan yung kinatatakutan ng karamihan na i-give up. If bababaan mo ang intake mo ng rice, ang mangyayari niyan is yung katawan mo will be forced to shift fuels. Kung usual ka, usual na Filipino kumakain ng usual diet, sugar burner ka. Ngayon, pagbawasan mo yung sugar na yan, dahil ang katawan mo matalino, you will now shift fuels. Ang human body is capable of using fat as fuel as well. If you're no longer a sugar burner and you become a fat burner, dito na ngayon pumapasok yung konsepto na kahit na hindi ka kumakain ng rice, you will be full of energy. Fat is a cleaner type of fuel, longer lasting siya. Ang 1 gram ng fat will give you around 9 calories of energy compared sa carbs, which is yung glucose nga na nagagaling doon sa iyong rice, will give you only 4. So, 3 po ang macronutrients natin. Nandyan yung ating carbohydrates, yun nga yung na-mention ko kanina. Ang breakdown product niya ay glucose, andyan si proteins, at andyan si fat. So, yung epekto nung bawat macronutrient doon sa insulin ay iba't iba. So, makikita natin dito sa graph na ito yung pagkakaiba ng epekto nila sa insulin, and this will then dictate yung ating mga hunger signaling. For example, for carbohydrates, nakikita nyo dyan, sa pinakatuktok niyan, yung pinakataas, yan yung response ng insulin sa carbohydrate na kinain ninyo. So, dito yung mga rice, noodles, pasta, all kinds of tinapay, yung may mga mataas na asukal na content, processed foods, soft drinks, juices, yan yun. Now, look at the response of insulin sa proteins and fats. Di hamak na mas mababa. Kung nakikita nyo, flatter yung kanyang curve. This translates din to kapag ka sugar burner ka, maya't maya gutom ka. Kasi pa nagpipik yung insulin stimulation, tapos bigla din ang bagsak niya. Maya-maya, after a few hours, gutom ka na ulit. Right? And this is why, akala ng karamihan, hindi ka makakasurvive kung wala kang rice. Kasi the sudden boost of energy from that sugar peak will give them all yung feeling nila, ang lakas-lakas ko. But then, when it crashes, nandoon na yung nanginginig, nangihina, nagugutom ulit. Samantalang walang ganyan sa inyong proteins and fats, right? It's very even, matagal siya sa sistema. And this is why a lot of our community members po, kung makikita nyo sa mga groups, by the way, join po kayo sa ating group. Ano ba yung grupo natin? Ito yung Low Carb Fasting Holistic Wellness Group. Makikita nyo, karamihan ng mga community members natin are saying na sila ay OMAD, 1 meal a day. Sometimes TMAD, 2 meals a day. Paano nila nagagawa yan? How can they maintain themselves na 1 beses lang or 2 beses lang kumakain? Exactly coming from this concept of fat burning. When you're a fat burner, you have more energy, hindi ka laging gutom, hindi ka nag-crave, wala yung mga pabugso-bugso, mga ganon, mga yo-yo, roller coaster, yung maya-maya gutom ka. Right? It's a very nice release of energy. So, hindi po totoo na pag hindi kayo kumakain ng rice, that you will not have energy. It's not true. Become a fat burner. That's where your true energy will come from.